Dismayado ang mga militanteng grupo kay Presidential Candidate Grace Poe matapos na ipagtanggol at baliktarin ang katotohanan kaugnay sa naging parte ni San Miguel Corporation Chair Eduardo Dadinco Waco Jr. kaugnay sa kontrobersyal na Coco Levy Fund. Kaugnay ito sa pahayag ni Poe na wala nang magagawa at wala nang kontrol si Cuangco sa pondo ng Coco Levy Fund na matagal nang hinintay ng mga magsasaka ng nyog. Dahil dito, sinabi ni Akbayan Representative Walden Bello na malinaw na lumipat na ang katapatan ito at ipinakita nito ang kanyang loyalty kay Dading na Chairman Emeritus ng Nationalist People's Coalition na nag-endorso sa kanya at sa kanyang running mate na si Senator Chis Escudero. Ayon naman kay Antonio Flores, Secretary General ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, imbis na isulong ang hustisya para sa milyon-milyong mga maliliit na magsasaka ng nyog, inabsuelto pa ni Poe si Cuangco. Pasok yung salot, nasisira ang araw natin. Dinamay lahat, pati yung palasyo na sangkot na. Langihan kayo. Pero pag umatake sa mga pulis, mga terrorists, kayo. Tahimik kayo. Tahimik kayo mga gunggong. Langihan kayo. Siniraan na ninyong siniraan yung mga pulis. Dahil sa kasong yon, nakisaw-saw si Senator Nancy Binay. Tingin na sa police mga terrorist na, a face of terror. Sabi po yan ni Senator Nancy Binay. Ganun ba, Senator Nancy Binay, ang tingin mo sa mga police? So, nakakalungkot mga kababayan kasi sabi nga natin, yung gawain ng 1, 2, 3, sabihin pang 50 or 100 pa, gawin na natin 1,000 na police yung bulok. Di man po yun refleksyon ng buong kapulisan. Ang problema po, nanggagatong pati yung mga the usual dilawan. Ginagalit yung mga tao. Senator Binay. Dahil lang doon, nakalimutan mo na yung sakripisyo ng mga polis. Diyan sa Makati, nang kayo ang nagahari dyan. Hanggang ngayon, kayo pa rin nagahari dyan sa Makati. Nakalimutan mo na rin yung sakripisyo ng mga polis the last yung magbagyo, the series of typhoons that hit the country. Yung flooding na nangyari sa Central Luzon, Northern Luzon. Nakalimutan na ng mga dilawan kung paano sumaklulo yung ating mga kapulisan. Dinamay mo yung lahat. Kawawa naman yung mga mabubuting pulis. Maraming sakripisyo nila. Pati yung dito sa amin, nag-relief kami. Nauna pa sa amin, nandun mismo, nadatnan namin mga pulis. Tumutulong doon sa mga ikayo, saan kayo? Sa mga relief operations. Nauna kayo, sumaklolo. Sinuong ninyo yung peligro. Ikaw pumupunta nga kayo kung saan-saan, ang nagsisecure pa sa inyo, pulis. Tapos, yung mga pulis, ganun pala yung tingin ninyo, Senator. Hindi natin kinukonsinti yung masamang gawain itong pulis na to. Kung gusto mo, puntahan mo, sampalin mo, buljakin mo doon. Wala akong kwan doon. Kahit anong gawin mo pa doon. Gusto mo, marilin mo yon. Wala akong question doon. Wala kang maririnig sa amin. Barilin mo rin sa ulo. Gusto mo? Kung galit na galit ka, bantaan mo na. Kaysa ganito yung gagawin mo, inubos mo na, may ninja cops.
Manyanita Cops, ex-cop na land grabber at illegal logger, berdugong pulis. Buong taon may nakakahiyang headline tungkol sa pulis. Ano na ba ang ginagawa ng liderato tungkol dito? The people expect the police to be the defenders, not their offenders, Binay said in a statement. Inubos mo na po. Di mo man lang sinabi na may iilang pulis na ninja cops. Mabibilang lang naman sa kung ilan yung members ng ninja cops. Yung Manyanita Cops, yung mismong puno. Land grabber. Kalati ba ng kapulisan? Ganon yung ginagawa? Para sabihin mo yan? Wala bang mga pulis na natanggal o tinanggal para sabihin mo yan? Ayan mo magsabi yung ibang tao, not you in the government. Kasi hindi tama na taga-gobyerno ka, ikaw pa yung nagsasalita ng ganyan. Ayan mo yung mga terrorists, sirain yung ano, kasi yun ang gawain nila. The image of our authorities. Pero kung dumagdag ka pa, senadora ka, ang sasama na yung sinasabi ng mga, alam na ninyo kung sino itong mga maiingay lagi dito sa ating bansa. Sabagay, magkakakulay naman kayo eh. Maiitim. As in, talagang maitim. Maitim pa sa maitim pa sa angin. Maitim na yung, maitim pa yung mga budhit ninyo. Binay said there should be a top-to-bottom value reorientation of all law enforcement institutions to end the culture of impunity, police abuse, and undesirable practices. Ang i-orient po kayo, pati yung tatay mo. Ang dapat na may value reorientation. Sama mo yung sarili mo, pati tatay mo, pati yung kapatid mong nag-aaway sa politika. Dapat kayo mga Binay, ang reorient. Ayaw na niyan bitawan yung mga magkapatid nag-aaway siya. Nagsisiraan. Tapos magsasabi ka ng ganito. Wala kang moral ascendancy para sabihin ito sa mga polis. You don't have value orientation. Kumusta naman yung values ninyo? Political values ninyo dyan sa Makati? Kumusta? Kayong mga magkakapatid, mayos ka nga. Oh, 1,085 na tuloy. Yung nanonood sa atin, mga kababayan, yung nakagisnang police orientation toward service. Dahil lang dito, hindi mo yun nakita. Yung nakaarang mga bagyo, di mo nakita kung paano maglingkod yung mga polis. Kami po, kita namin. Kahit sa dilim, kitang-kita pa rin. Tayo, di ka namin nakita rito ah. Punta ka rito. Senadora ka, ganyan yung pananalita mo. Siniraan mo na lahat. Ilan ba yung strength ng Philippine National Police? 200,000 yata na. May nasangkot na isa. Sabihin pang marami na nasangkot. Gawin nating 10,000. Kung 10,000 yung bulok, tingin ninyo, bulok na rin yung the entire
kapulisan. Ganon. Naging senador pa kayo ng ating bansa na ang tingin ninyo sa mga authorities natin. Ganon. The same with the perception ng mga kalaban ng gobyerno. You become an enemy of the state. O ganun po, Senator. Sabi ko nga kanina, kung ganyan ang pananam nyo, face of terror na yung mga polis. Palayasin ninyo sa Makati yung mga polis. Wala nang polis sa Makati. Then you have your security personnel from the private security groups. Kasi wala na kayong tiwala sa polis. Sige nga, Senator, we challenge you, Senator Nancy Binay. If you can do that,